All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another corrupt content. Ito naman ay regarding naman dito sa mga nag-Thailand trip na SK o Sangguniang Kabataan dito sa Thailand, mga ka-plastic. At nagtataka ako bakit SK lang sila ay nagkaroon sila ng travel sa Thailand, mga ka-plastic. So, isa symbol na naman ng corruption to, mga ka-plastic eh. Kasi imagine, magkano ang gagastusin nila sa travel at sa mga expenses sa Thailand, mga ka-plastic. Bagamat hindi naman sila ganong kalakihan ng sahod, pero bakit ganon? May mga times na ang mga SK nakakapag-trip around the world, mga ka-plastic. So panoorin natin ang isang konteksto regarding dito. Inulan ng batiko sa social media ang post ng Manila SK Federation President at Councilor Juliana Ibay tungkol sa Thailand trip ng kanilang SK leaders. Ayon kay Ibay, ang biyahe ay bahagi ng capacity development training at international benchmarking program sa Bangkok. Pero marami ang hindi natuwa sa mga larawan ng mga SK leaders na nasa bangka habang nasa floating market, habang ang iba ay nakasakay sa elepante. Anila, diba, imagine mo, yung mga ganong trip tulad ng pagsakay sa elepante, sa mga bangka, at parang nagpapasarap sila doon at the same time. Can you imagine anong pwedeng isipin ng mga taong bayan? At magkano nga naman yung nagagastos nila doon, mga ka-plastic? Diba? Palagay ko hindi more or less milyon-milyong salapi na naman yan, mga ka-plastic, kasi hindi ka naman makakasakay sa mga ganyan eh kung wala kang pera. At the same time, hindi ka naman special para sa Thailand, mga ka-plastic. So yun ang iniisip. And that's the reason why kung bakit kailangan na talagang i-abolish ang Sangguniang Kabataan dito sa Pilipinas. Kasi nga, wala naman talagang literally na appearance o insights na meron silang nagagawa sa kanilang mga barangay. Kahit nga sa mga panahon na may trahedya, hindi naman sila nagpapakita, di ba? Wala naman nagkaroon ng ganun, di ba? Kanya-kanyang taguan yung mga yan. Pero pagdating sa kasarapan ng buhay, makikita nyo, nandyan sila sa ibang bansa. Mga ka-plastic. Aksaya ito sa pondo ng taong bayan. Nilinaw ni Ibay na nagkaroon ng seminar tungkol sa HIV awareness para ibahagi ng Thailand ang mga hakbang sa matagumpay nitong pagpapababa ng HIV cases habang patuloy namang tumataas sa Pilipinas. Bakit kailangan mo pumunta sa Thailand? Samantalang nasa Pilipinas po yung HIV cases. Yun ang most of the top question. Ba't kailangan mo pumunta sa Thailand? Eh wala naman dun yung mga kababayan natin. Bakit ka kukuha dun ng simpatsya? For what? Diba? Simpleng logic lang. Ba't ka gagawa ng seminar dun? Eh nandito tayo sa Pilipinas na most pinakamaraming taong infected ng HIV. Ba't ka sa Thailand pupunta? Di ba isang malaking kalokohan yun? Na ginagawa nyo na lang dahilan yung mga proyekto kuno, pero san ka? Nagpapasarap lang sila dun, mga ka-plastic. So, punta tayo sa isang konteksto ng video regarding dito sa SK na wala namang silbi sa lipunan, na ang alam lang is magpaliga. Then, dito baka di tayo maka-copyright. Yan. Iimbestigahan daw ng Department of Interior and Local Government ang trip to Thailand ng Sangguniang Kabataan ng Maynila. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kailangang malaman kung may ginamit na pondo ng pamahalaan sa 3-day trip sa Thailand ng Manila SK. Dagdag pa ng kalihim, parang niyabang pa raw sa social media ang biyahe nila pa Bangkok. Sa ilang larawan ay binahagi ni Councilor Yanyan Ibay, makikita ang ilang SK leader na nakasakay pa sa elepante. Nandoon daw ang SK leaders
para dumalo sa seminar tungkol sa HIV awareness. Binura na ni Ibay ang naturang post. Mga kapatid, Angela... Ngayon, kung hindi sila guilty, bakit binuran nila yung post sa social media account nila? Mga ka-plastic. So sabi nito, ni Mark Basar, may budget pala ang SK. Akala ko wala kasi kapag nangihingi ka dyan ng pondo sa liga, ang kunat magbigay niyan. Magbibigay ng jersey, kulang na kulang pa, tapos ilan lang ang magkakaroon. Tapos dapat sa likod nakalagay nila. Akala ko naman galing sa bulsa nila. Hindi. Where it comes sa, halimbawa, pumasok ka sa larangan ng politics at nandun ka na sa gobyerno, mga ka-plastic, automatically, binibigyan na ng allowance ng local government ng kanilang lungsod. Parang kumbaga sa national government, bibigyan ng Malacanang ang DPWH ng budget para mapagawa ang kanilang proyekto. Pero unfortunately, yung pera napupunta sa pamilya ng mga kontraktor at mga artista at mga kongresista. Ganun na ganun din ang ginagawa nila. Baga, training field nga kasi ang SK, mga ka-plastic. Training field na mga future corrupt sa darating na panahon. Where it comes na mag-upgrade sila na maging mayor, konsehal, gobernador, congressman, at maging senador. Yan kasi yung milestone. Baga training field talaga ang SK. Pag gusto mo maging buhaya, mag-SK ka muna. Para pa 100,000 muna ang nakaw. Hanggang matutunan mo na at di ka na makontento, turning ka na sa 1 million na budget. Sarap ng SK ngayon, dati Subic lang, ngayon out of the country na. Simple lang. Yung mga pondo ng bayan, pondo ng gobyernong ng local government ay napupunta naman sa kanila eh. Kaya nga mapapansin mo pag pumupunta sila sa opisina nila, nakapambahay na lang, hindi na sila nag-uniforme. At nakataas pa ang paa nila, mga ka-plastic. At the same time, maya-maya ang kain nila doon sa loob ng opisina nila. Diba? Sarap buhay, mga ka-plastic. Yan, sabi ni Nathaniel Domingo, OJT po ako dyan para nasa mas mataas na posisyon na, mas magaling na. Yan. Sabi ni Estelita, mga government workers, kunwari seminar abroad, sa totoo lang, para tour lang yan. Sa susunod, marami pang magaganap at gagaya sa mga seminar sa mga ibang bansa. Makapasyal lang. Samantala, ang dami ng mga magagandang hotel sa Pilipinas na pwedeng pag-seminaran. Tama naman, di ba? May point of view si Ma'am Estelita. Bakit ka nga naman pupunta pa sa ibang bansa? Meron naman dito sa Pilipinas. At ang pinag-uusapan ninyo is all about the problem in Philippines. Hindi naman sa Thailand, mga ka-plastic. Yan, sabi ni Daryl, SK, Sangguniang Kabataan? No. It's SK stands for Sawadika. Yan. Sa panahon ngayon, talaga para seryosohin ng full transparency kung saan napupunta ang bawat sentibo, budget, project ng gobyerno. Ang pinakamagandang solusyon dyan, mga ka-plastic, alam mo kung paano, ay tanggalin na lang po yung barangay at SK sa Pilipinas. Kasi wala naman ginagawa talaga silang maayos. Ano ba naging nagawa nila in the past 3 decades, di ba? Sa dinami-daming panahon na nangyari. Maraming sakunang naganap, pero even na pandemic, wala rin naman nagawa mga sangguniang kabataan, di ba? Sila rin, sarili na lang nila ang nililigtas nila, hindi yung mga kababayan nila. Nasaan yung public service doon? So ngayon, tumidilim na po yung paligid, mga ka-plastic, at di na rin ako nakikita sa camp. At sana, mga ka-plastic, recently nagsabi rin ako ng opinion about dito sa SK na sana tanggalin na lang po yan. Kasi wala namang kasing halaga ang SK dito sa Pilipinas. Bakit kasi
pinalaganap pa yon, mga kaplastik. So ang pangit kasi, di ba, na magkakaroon kayo ng mga programa na hindi naman ramdam ng mga taong bayan sa mga kanilang barangay. Instead na ang layunin nila is mapaganda o mapagaan ang sistema ng barangay, di ba? Magpalaganap kayo ng curfew, maglinis kayo ng mga kalsada, at the same time, yung budget niyo gamitin niyo sa pagpapatanggal ng mga illegal parking, di ba? At pag-aralin niyo yung mga bata, bigyan niyo ng scholarship yung mga taong walang kakayanan mag-aral ng kolehiyo o maging mga high school o sa mga elementary. O kaya maraming proyekto na pwedeng gawin at the same time tulad ng pag-feeding program. Maraming mga bata hindi ganong nakakakain ng maayos, kaya maraming malnutrition na nangyayari. Pero hindi mo ramdam yung ganong proyekto Makikita mo nga sila sa barangay, nakataas pa ang paa, nakapambahay, nakatsinelas, at magdala pa ng mga kalan, pinggan, doon na nagsasangyap. Masarap buhay, no? Tapos todo pa yung aircon. Sarap buhay. Samantala pag tayo humingi ng pabor at tulong sa kanila, wala kang napapalanising kundulin sa kanila. So wala. Mas maganda na lang talaga na i-abolish yung SK at tanggalin na rin ang barangay. Kasi sa ibang bansa wala namang ganyan. Tayo lang naman ang namumukod tangi sa buong Asia. Pilipinas lang naman ang pinaka walang kwenta pagdating sa sistema ng gobyerno, na dapat tinatanggal na yan yung mga ganyan. Wala namang silbi ang mga yan. So hanggang dito na lang aking opinion, and this is me again, Big Sur, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng Video Live Stream. Signing on. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.